Okay, so part 2 tayo. Part 2, employer versus joke. mga pangyayari sa buhay ng OFW. Minsan mayroon talagang hindi pagkakaunawaan ng employer at ng ano ba 'yun? Na Employee. amo, Amo at trabahador. katulong. Para, Ganon. in short, para mabilis intindihin. Yun. So, yung unang-unang nangyari. Usapan tayo guys, usapang OFW ito. So, very Diba may realidad na nangyayari. may provisionary period tayo. So, during that provisionary period, I think 3 months, nung time na sa akin sa experience ko, mga first month ko, yun yung pinaka-super mahirap. Kasi syempre mag-a-adjust ka. Trabaho, language, syempre kung paano ka makikitungo sa kanila, lahat. Nandun lahat. So, na-feel ko na sa loob ng maybe 1 to 2 months, medyo pinahihirapan ako dahil syempre parang feeling nila hindi ako bagay kasi maputi ka, matangkad ka, may itsura ka. Parang iniisip siguro nila, bakit ang dami namang pwedeng trabahong pasukin, bakit yun ang ipinasok ko? So, may mga time na yung mga friends niya, dinadala niya doon, tapos magtiti sila, tapos i-introduce ka. Nangyayari talaga yun. Meet my maid. So, okay lang naman sa akin kasi yun naman ang reality. Pero ang point na pagsisilbihin ka ng, bigyan mo kami ng tea, ganito, tapos pagkatalikod mo, pagtatawanan ka. Medyo na yon, masakit sa ego. Masakit sa ego, masakit sa pagkatao. Pero, syempre, wala tayong magagawa, kundi tanggapin lang. Pero, yun ang sinasabi ko na lahat ng bagay may hangganan. At lahat ng bagay ay may dahilan. Pinapadana sa'yo kasi mayroon pang may mangyayari pa na mas better plan. Kumbaga, so, nangyari sa akin noon, ako, mahaba ang pasensya ko. Pero once na naputol, lalaban ako. Yun! So, since na alam ko naman na may provisionary period ako, in case na magustuhan ako ng amo ko or hindi ko magustuhan ng amo ko, bibigyan ako ng chance na bumalik sa agency. At maghanap ng another employer. So, before employer. mag-end yung provisionary period ko, lumaban ako. Not because gusto kong lumaban na yumabang or ipakita na kaya ko. Hindi. Ang point ko is, kung gusto nyo akong i-retain na kasama sa bahay, dapat bigyan nyo ako ng kahit maliit lang na respeto. Although, nataga-selby nyo lang ako. So, ito yun guys. As OFW, para lang sa mga nakikinig. Pag maid ka o domestic helper, mayroon po tayong 3 buwan na provisionary period. Na kung hindi ka magustuhan or parang hindi kayo magkasundo ng amo mo, pwede ka nila ibalik sa agency mo at maghanapan ka ng bagong amo. Sila din maghanap din ng another maid. So, ganoon. So, dapat bago tayo aalis ng bansa, alam natin yun, yung rights natin. So, kaya maiwasan yung dapat talaga, hindi tayo mag-focus sa kikitain lang natin doon. Ang dapat, ang pagtuunan mo ng pansin first, ang yung safety mo. Siyempre, ang dadatingan mo doon. Pakikitungo ng mga amo mo. Paano mo i-adjust yung sarili mo sa culture na dadatnan mo. Kasi, kahit magkakatabing bansa lang tayo, iba-iba yung culture na kinalakihan natin. Siyempre, hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo, kundi tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. At the same time, tiis-tiis lang talaga. Tiis. Tiyaga. Yun. Kasi, ang unang-unang yun yung natin panlaban. Weapon natin is yung pasensya natin. Yung sarili natin. Yung isip natin. Yung control natin sa sarili. Kasi hindi yan manggagaling sa kanila, sa atin. Sa atin, yun. Hindi yan manggagaling sa kanila yung determinasyon. Sa atin yun.
gaano ba tayo ka-determinado. Mm. Kasi before ka dapat nag-apply Alam mo na. magtrabaho sa ibang bansa, dapat may determinasyon ka. Kasi Mm. dito pa lang sa Pilipinas, alam mo na kung Mm. gaano karaming requirements ang Mm. dapat mong i-comply. Kung gaano kadaming mga Magdadaanan. marami. Bago ka makalabas ng bansa, marami Mm. kang pagdadaanan. So, kung wala kang determinasyon, Kunting kibot lang uwi ka na, Yes. ayaw mo na. So, oo. So, same yan. Pag nandun ka na sa ibang bansa, kung wala kang determinasyon, sa konting, kunting problem lang, oo. sa Kunting konting challenge lang. problema na mag-a-arise, susuko ka na. Mm. Kasi wala kang determinasyon. So, talo ka. Yes. Talo tayo, di ba? Pero kung may determinasyon ka, nandun na yung papasok yung pasensya mo. Yung mahaba mong pasensya. Pero syempre, dahil tao lang tayo, acceptable naman yun, na dadating tayo dun sa point na, okay, sasabihin din natin sa kanila na, enough na yan, sobra naman na yan, Oo. sobra na pag-iinsulto yung ginagawa mo sa akin, which is, nangyari yun sa akin. So, in short, natapos yung Yes, 3 so, months. Wala. Hindi natapos yung 3 months na yun, nagsalpukan Oh, natapos. Before 3 months, Oo. okay, palaban talaga ako. Don't me. Kasi lalaban talaga ako. Lalo pa, syempre, alam ko yung rights ko. At the Yun. same time, alam ko sa sarili ko na ginagawa ko talaga 100% yung trabaho ko. Dinibdib ko talaga. So, sa 2 Love mo months, talaga yung work mo, sa 2 months na pag-stay ko sa kanila, minahal na ako nung alaga ko. At the same time, minahal ko rin yung alaga ko. Kasi, kumbaga, iniisip ko na sa buong taon ng kontrata ko, sila yung makakasama ko. So, waste of time kung makikipagmatigasan ako at makikipagyabang ako na bago pa naman ako lumipad, alam ko na yung stand ko, kung ano ako doon. So, humbleness, humble yourself, at saka tanggapin mo kung ano yung task na ibibigay nila sa'yo para in case may confront or para magpapang-abot na kayo. Alam nila. Alam nila. Oo, alam may nila bigay na dito. sumobra na pala ako. Oo. So, ganun yung nangyari sa amin. Before mag-end yung probationary period ko, parang hindi lang ako pinahiya. Parang lahat na ng mali sa loob ng bahay na hindi ko naman naiintindihan yung mga direksyon ng mga nakasulat dahil Pilipino ako. Hindi ako marunong magbasa ng ibang salita. So, parang pinagbibintangan ako, bakit ganito yung sounds ng bagong ref? Ganito, ganon. Tapos, ako yung pagagalitan. So, anong nangyari? Sumagot ako. For the first time, sa 3 months, sumagot ako. Sabi ko, bakit niyo ako pinagbibintangan? Di ba? Kasalanan ko ba? Hindi ko naman kayang basahin yung direksyon na nakadikit dyan sa... So, guys, hindi ibig sabihin nakatulong ka lang, hindi ka pwede sumagot. Pwede tayo sumagot kung alam natin na sobra na at mali na at ginagawa mo naman yung best mo sa work mo. Ang iniisip ko kasi noon, kung ayaw nyo sa akin at hindi balik kayo nyo satisfied ako. sa trabaho ibinibigay ko sa inyo, much better na isolin nyo ako sa agency ko kaysa naman magtiis kayo sa akin at ganun Magtiis din ako magtiis ako sa inyo. So, suma total, nagkakumprontahan kami. Sad to say, nasira ko yung pinto nila. Kasi, hindi kami natutuwa dito na siraan niyo yung pintuan niyo Kumbaga, sinishare lang namin yung experience na ganito ang buhay Kasi OFW. dumating na ako dun sa point na Lumagpas na. punong-puno na ako na sobrang lawak na yung pangunawa ko, sobra na yung binibigay kong... Parang hindi pa rin nila Tapos, bakit sa akin mo isisisi kung tumutunog, may unusual sounds yung ref? Hindi naman ako may-ari ng company. Kung nabili mo na may defect yan, bakit ako sisisihin mo? Kasi katulong ka lang naman dito Hindi mo na ano yun. Status, ganun na lang. So, anong nangyari? Nung last na, parang pinagtulungan nila akong bungangaan, lumaban na ako. Okay, if you don't like me, then return me to my agency. Then I opened the door and slam. And? Hindi ko naman sinasadya na masira ko yung pinto. Ibig sabihin ni matibay yung pintuan. Pero, may mga bagay na nangyayari na yun pala yung solusyon na naging wake up call sa kanila na okay, maldita din pala tong katulong na to. Not because maldita na gustong whatever,
Pero alam nila na alam ko kung ano yung rights ko. Alam nila na sumobra na sila. So that time, after nung nangyari na yun, 2 weeks na hindi nila ako kinikibo. Pero kahit hindi nila ako kinikibo, ginagawa ko pa rin yung trabaho ko kahit wala sila. Pero kahit hindi ka kinakausap, ginagawa mo pa rin yung work. Lalong nung time na yun, kasi iniisip ko na baka isoli na ako sa agency. Sobrang minahal at inalagaan ko lalo yung matanda. Yung alaga Para mo. in case na maisipan nila na ibalik ako sa agency. Yung love ko sa matanda is genuine. Bahala na ako kung isosoli nila ako. Ang importante sa akin, yung mga mga natitirang araw na maalagaan ko siya, mapakain ko siya, mabihisan ko siya, nandyan. So, sa 2 weeks na hindi nila ako inakausap, parang yun din yung mga panahon na parang nakapag-isip-isip sila. Binuhos mo rin sa trabaho mo. Oo, nakapag-isip-isip sila. Tapos, one time, after 2 weeks na hindi nila ako kinikibo, nandun na ako, pero ready na ako. Naka-ready na yung mga gamit ko na in case na sabihin nila sa akin na I will Pack return your you to things. the agency. Yes. Hindi ko na kailangan mag-pack your things. Nakapack na Kasi siya, guys. nakapack na ako. So, yun, ganun. Kailangan ready talaga Ganun tayo. ako ready. So, ganun yun. Hindi. Kailangan maging advanced din tayo minsan, lalo na kapag nasa Kasi ibang pag, bansa. kasi pag sa Kailangan ibang bansa alert. tayo, wala Alert tayong yung isip kakampi mo. doon, sarili lang natin. Alert ka, alert yung isip mo talaga. You need to expect the unexpected things na pwedeng mangyari. Pero sa awa ng Diyos talaga, tumagal ako sa kanila dahil naging totoo ako, naging transparent ako, naging mapagkumbaba ako. Kumbaga kahit yung mga, hindi may iwasan, amo sila mataas sila, tayo nasa baba lang. Pero not because nasa baba tayo, hahayaan na lang natin na lapastanganin nila yung rights Lalim yun, So, nung time na yun, after nung confrontation na yun, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, tapos, yung isang, hindi ko makakalimutan, kasi nung kinausap niya ako, I am talking with the amo, yung anak ng matanda. Kasi yun yung nakasign na boss ko sa kontrata ko. Alam mo, hindi ko makakalimutan yun. Diyan. Yun yung sinabi niya. Bakit daw, sa kabila ng lahat, na syempre, ginawa nila sa'yo. Iniinsulto nila ako, parang ipinamumukha nila sa akin na, maganda ka naman, bakit nagkatulong ka? Sa kabila ng lahat ng yon, sa mga words na masasakit, parang bakit daw, Nagstay ka pa rin. Hindi. Bakit daw inaalagaan ko pa rin ng mabuti yung nanay nila? So, ang sagot ko sa kanya, very short, very firm, and very simple. Alam niyo kung ano sabi ko sa kanya? I will not stay here forever. Yes! I will not work here forever. So, I always collect the good deeds. Lahat ng magagandang ginawa niyo sa akin, yun yung pinahahalagahan ko. Yung mga masasama na naririnig ko, hindi ko yun sinisave sa memory ko. Kumbaga, sasabihan nila ako, iinsultuhin nila ako ngayon, kung feeling ko hindi yun makakatulong sa akin, hindi ko yun, yes. Kakalimutan ko yun agad. Kasi hindi yun makakatulong sa akin. At the end of the day, kapag nasa abroad ka, walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw. So, bakit mo kikimkimin ang mga bagay na alam mo namang hindi makakatulong sa mental health mo? Lalo ba masira yung ano. So, in short, medyo nag-teary-eye siya. Medyo naiiyak siya. Kasi alam niya, syempre, alam ko, tao din sila Alam niya sa sarili niya na parang lumagpas naman talaga siya sa boundary. Na hindi porke ganito lang tayo, hindi porke ganito yung trabaho natin, masyado nang maliit yung paningin nila sa atin. Yun yung nakatulong. Hindi ko naman sinasabi na kailangan gawin mo lang yung ginawa ko kasi iba-iba yung personality ng mga amo or mga employer sa ibang bansa. Ang sa akin lang kasi, pinakita ko talaga kung gaano ako kadedicated sa trabaho ko. May amo man ako, wala, nandyan man sila o wala. Alam ko naman, may CCTV yung best mo na ang ginagawa mo nakikita talaga. nila ako. So ako, ginagawa ko lahat ng pinaka-best ko na in case na maisipan nilang ibalik ako,
hindi ako yung manghihinayang sa kanila. Hindi Kundi sila. sila yung manghihinayang sa akin. Kasi Yes. ginawa ko yung trabaho ko lahat nang nakasaad sa kontrata. Sobra-sobra pa doon ginawa ko. So, ang pinaka-susi doon, actually, yung alaga ko talaga. Mm. Kasi yung alaga ko that time, fresh pa yung isip niya eh. Kumbaga, hindi pa siya, kumbaga able pa siya. Naiintindihan niya pa lahat. Although na may dementia siya, yung occasional dementia, na minsan nakakalimot siya. May time Pero na most of the nawawala. time, naaalala niya pa rin ang lahat. Ah. Lalo na nakikita niya kung gaano ko siya naalagaan, kung gaano ka-sweet sa kanya, kung, hindi na minsan nakalagay sa kontrata. Pero, Diyan pa yung ginagawa mo. oo, alam ko na, syempre, ang kontrata natin doon is 3 years. So, 3 years is a long years. Long Bakit time. hindi mo kailangan gawin yung mga bagay na makakapasaya sa'yo at the same time, makakapasaya sa kanila? So, Para yun maging yun. smooth yung relationship nyo. Magsasama. So, in short, after nung confrontation na yon, after nung 2 weeks na yun na hindi kami nag-uusap, hindi nila ako kinikibo, hindi nila ako kinakausap. So, naging blessing yun. Naging way yun. Naging okay lahat. Naging way yun para mag-start kami ng bagong relationship na, alam mo yun, nakita nila yung good side ko. Although na nakita nila kung gaano ako ka-strong, kung gaano kalakas yung personality ko na hindi porke stranger ako sa lugar nyo, gaganituhin nyo na lang ako. So that time, siguro doon din na-realize nung boss ko na okay, kahit pala na insultuhin siya or mamaliitin siya, Mag-go pa rin siya. tatayo pa rin siya. Kasi kailangan natin ng pera. Oo. Okay, ito yun. Determinado. Oo, determinado ka. Tapos nung kinausap niya ako na why? Bakit mo ginagawa yan? Bakit sa Sa dami ng sinabi nila. sa dami ng mga nangyari Oo. or pag-iinsulto namin sa iyo, you still taking care of my mom very well. Bakit inaalagaan mo pa rin ng sobra? Alam mo yung sagot ko, simple lang naman. Hindi naman ako habang buhay dito. Minahal ko na rin yung nanay niyo. At dedicated ako sa trabaho ko. Kasi syempre pumunta ako rito to work. Para magtrabaho. Hindi naman ako pumunta rito para maging balat sibuyas. Na sa konting sabi lang ng hindi maganda or masabihan ka Mag-ano rin ka hindi na. maganda, iiyak-iyak ka na, mag-i-emote ka na, hello. Hindi ka Disney princess doon. So, yun yun. Diba? Bago ka lumipad at mag-OFW, dapat alam mo. In short talaga, naging maganda yung relasyon namin Oo. simula nun. Naging maganda. Hanggang sa matapos yung kontra ko. Imagine that, sa hindi ko inaasahan na Paglaban mo. oo, Yung na nasira sinabi ko mo pa lang yung pinto. rights mo rin, na sobra-sobra na. Nasira ko pa yung pinto. As So, in, pinayos naman nila yun. syempre, pinaayos nila. Alam nga naman ako ang magpaayos mo. So, ito yun. Kaya namin sinishare yung experience as OFW kasi related to sa sunod na mga videos natin. So, Abangan! part 3 tayo, guys!